Magandang hapon, narito na po ang ating latest weather update ngayong huling araw ng Hulyo 2025. At dahil July 31 naman po, tingnan na po natin kung ilan nga ba ang ating inaasahang bagyo sa buwan ng Agosto. So, base po sa ating historical data, aabot po hanggang 2 hanggang 3 bagyo ang pwede po nating asahan sa buwan po ng Agosto. At kung may mabuumang bagyo, ay papangalanan po natin itong Fabian, Goryeo, at Juaning. Ito naman po makikita natin sa track chart na ito. Ito po yung mga usual na dinadaanan ng mga bagyo na nabubuo ngayong buwan ng Agosto. So meron po tayong 4 na senaryo, 2 senaryo po dyan. Kung mabuo po siya sa silangan ng Visayas, ay tatahakin niya po ang northwestward motion papunta po sa may extreme northern at sa northern Luzon. So ito po yung mga bagyo na mas posible pong maglandfall sa ating kalupaan. Third scenario po natin, kung mabuo po siya dito po sa may silangan ng Central Luzon, ay posible pong tahakin niya ang northwestward motion diretso po papunta sa may Taiwan or sa South China area. So ito po mga bagyo na ito, hindi naman nating inaasahan na may direktang epekto sa ating bansa. Ngunit ito rin po yung mga bagyo na posibleng humila sa habagat. Lastly po, yung last scenario natin na usual na nangyayari sa Agosto, ay kung mabuo po yung bagyo sa may hilangan or hilagang silangan ng ating bansa, ay posible po niyang tahakin ang westward tapos pa northward motion papunta po sa may Japan or may Ryukyu Island area. So ito po yung aasahan natin or guide natin para matrack po natin kung saan nga ba papunta yung mga bagyo natin. Pupunta naman po tayo sa ating latest na satellite imagery ngayong hapon. So kung mapapansin po natin, meron po tayong mga makakapal na kaulapan dyan po sa may hilagang silangang bahagi ng extreme northern Luzon. At ito nga po ay isang low pressure area na dineklara natin kaninang umaga. So ngayon, nasa labas pa po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit mataas po ang tsansa nito na mag-develop bilang isang bagyo. At hindi naman natin ito nakikitaan ng direktang epekto sa ating bansa. Ngunit posible pa rin po itong pumasok sa ating far and then lalabas pa rin po agad. At itong low pressure area na to, ito po yung ating nakita or na-forecast nung Tuesday, no? At nakita natin sa ating PC Threat Potential Forecast. Meron din po tayong binabantayan, no, na parang mga cloud clusters po ay silangan po ng Mindanao at patuloy po rin po natin itong minomonitor sa posibilidad po na ito'y maging bagyo. Para naman po sa kalupaan ng Pilipinas, pansin po natin na concentrated po yung ating mga kaulapan dito sa may Central at Northern Luzon area. Dahil pa rin po yan sa patuloy na umiiral na Southwest Monsoon. At ito pong Southwest Monsoon, no, ay humihina na po gradually over the coming days. At para naman po sa ating forecast or tayaan natin ay mas magiging malinaw po, mas maliwalas yung ating mga weather conditions dito sa Northern Luzon over the weekend. Pero sa ngayon nga po hanggang bukas ay asahan pa rin po natin ang makulimlim na panahon dito po sa may areas ng Central Luzon at uulanin pa rin po ng pabugso-bugso ang mga areas natin dyan sa Northern Luzon. Specifically, dito po sa may Ilocos Norte, sa may Batanes at Babuyan Islands, and even po sa may mga bulubunduking lugar natin, dahil po yan sa tinatawag natin na orographic shifting, or kung umangat po yung ating hangin dun po sa mountainous areas, ay napupwersa pong mabuo yung ating mga kaulapan na nagdadala ng mga pag-ulan. Para naman po sa Metro Manila, sa may nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao, pansin po natin, wala po tayong masyadong mga kaulapan. So meaning po niyan ay meron po tayong maganda or maaraw na panahon ngayong hapon hanggang bukas po. So dito po ay asahan po natin, yun nga po, improving weather conditions. So kung may plano po tayong gumala over the weekend, lalong-lalo na po dito sa may Bisayaan at Mindanao ay posible po natin itong ituloy at dahil po ay improving na nga po ang ating weather conditions dito. Pero hindi pa rin po natin inaalis yung tsansa ng pagbuo ng isolated or mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at
sa gabi. Kaya magdala pa rin po tayo ng mga pananggalang sa ulan at sa matinding sikat ng araw. Ito naman po ang ating inaasahan na potential na maging bagyo sa susunod na linggo. So meron po tayong nakita na potential na maging bagyo na pwede pong mabuo sa may Pacific Ocean at ito'y kikilos patungo po sa may Philippine Sea. At sa ngayon po, wala naman po tayong minomonitor na gantong klase ng kaulapan dito sa area na to ng Pacific Ocean. Ngunit patuloy pa rin po natin itong minomonitor kung meron nga pong mabubuo o magde-develop sa next week. Para naman po sa ating forecast bukas, sa may western o sa kanlurang bahagi ng ating bansa, yun nga po patuloy pa rin po umiiral ang southwest monsoon at magdadala ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon. Pero sa eastern sections naman po at sa may southern sections ng Luzon, asahan po natin ang mas maaraw na panahon at dahil maaraw na nga po ay posible pong matindi ang ating sikat ng araw, no? So, dito nga po sa may Tugigaraw area ay maaari pong umabot ng 34 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. So, mainit na mainit po ito, kaya't mag-ingat po tayo sa matinding init ng araw. So, sa Legazpi din po ay maaaring umabot sa 33 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura natin ay 26 to 31 degrees. Para naman po sa Palawan, Kabisayaan at sa Mindanao, asahan po natin ang maaraw na panahon. At kailangan pa rin po nating maingat dahil dito po sa may Tacloban area, no, especially sa may eastern sections ng ating bansa, ay magiging matindi po yung init ng araw. So sa Tacloban, naabot po sa hanggang 35 degrees Celsius. At kahit wala po kayo sa Tacloban, at malapit po kayo sa area na yun, sa may Eastern Visayas po kayo, mag-ingat po tayo sa matinding sikat ng araw, magdala po tayo ng tubig at umbrella po dahil matindi po yung magiging araw natin dyan sa areas na yun. So dito din po sa may Cagayan de Oro City, sa Davao at sa may Zamboanga City, aabot din po sa 34 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. Para naman po sa ating sea conditions, wala na po tayong nakataas na gale warning anumang baybaying dagat ng ating bansa. Ngunit aabot pa rin po sa moderate to rough ang magiging pag-alon dito sa western at sa northern sections ng Luzon. At kung mapapansin po ninyo, sa may northern section po ng Luzon, no, aabot po hanggang 3.7 meters ang kanilang pag-alon. So, pwede po natin yung may halintulad sa mahigit isang palapag na gusali. At risky pa rin po, delikado pa rin po ang paglalayag ng ating mandaragat, especially po yung may maliliit na sasakyang pandagat. So, iwas na lang po tayo kung maliliit po yung ating mga sea. Pumunta naman po tayo sa ating 3-day weather outlook sa pagdating ng Saturday hanggang sa Monday. So, over the weekend nga po, sa may Luzon area ay magiging mas maliwalas ang ating panahon. Ngunit, liban na lamang po dito sa may Baguio City, hanggang Saturday po ay asahan po natin yung ating mga pag-ulan. At dahil nga po ay mahaba na yung time na inuulan tayo dito sa may Cordillera Administrative Region, no? So mag-ingat po tayo sa posibilidad pa rin po ng mga flash floods at landslides. Pero pagdating naman po ng Sunday hanggang Monday, asahan naman po natin sa mga kababayan natin dyan na posible pong mag-improve na po yung ating weather conditions at sana po tayo po'y makarecover sa ating mga kababayan dyan. Para naman po sa ating agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, agwat ng temperatura natin 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City naman 17 to 23 degrees Celsius at sa Legazpi naman ay 26 to 34 degrees Celsius. Dito naman po sa Kabisayaan, buong Saturday hanggang Monday ay magiging mainit. So sa Metro Cebu, agwat ng temperatura natin 27 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At sa Tacloban City, mainit po 26 to 34 degrees Celsius. Lastly po dito sa may Mindanao, sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City at malaking bahagi po ng Mindanao, no, magiging mainit po tayo over the weekend hanggang sa Monday. So Metro Davao, ang agwat ng temperatura natin ay 25 to 34 degrees Celsius.
Sa may Cagayan de Oro City naman ay 24 to 33 degrees Celsius at sa Zamboanga City ay 24 to 34 degrees Celsius. Para naman po sa ating thunderstorm advisories, pwede naman po nating bisitahin ang ating website panahon.gov.ph para makita po natin doon yung mga nire-release or ini-issue po ng ating mga Pag-asa Regional Services Divisions na advice ukol po sa ating thunderstorms at rainfall. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay lulubog mamayang 6:26 p.m. at sisikat naman po bukas ng 5:39 p.m. Para naman po sa karagdagang mga impormasyon, bisitahin lamang po ang mga social media pages ng DOST Pag-asa sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po ang aming mga websites sa panahon.gov.ph at pag-asa.dost.gov.ph. At yun lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Gandang hapon po.